Ang lalaking ito ay talagang isang henyo. Nilagyan niya ng air tank ang bisikleta at ginawa itong air-powered bike. Hindi ito gumagamit ng kuryente o gasolina dahil naisip niya na napakapagod magpedal ng bisikleta. Kaya nagpasya siyang subukan na i-mount ang isang discarded air tank sa bisikleta at i-modify ito. Sa simula, medyo unrealistic ang ideya, pero nung nakita ang final result, talaga namang gumana ito sa kamanghamanghang paraan. Una, tinanggal niya ang likod na gulong at inalis ang side gear. Kumuha siya ng malaking gear plate mula sa isang pile ng scraps at pinili itong i-assemble at pagsamahin sa maliit na gear. Sa 4 na empty holes sa gitna, ipinasok niya ang bolts isa-isa tapos binaliktad at tiniyak ang nuts sa likod para maging secure. Lumilikha siya ng custom part para palitan ang original na gear, pagkatapos ay ibinalik ang rear wheel sa pwesto. Susunod, inayos niya ang pedal area. Niluwagan niya ang fixing screws at tinanggal ang pedals sa magkabilang side. Nakakita siya ng mas maliit na pedal at ini-install ito, tapos dinala ang cylinder para i-test ang connection. Nagtakda siya ng point sa pedal housing at tinanggal ito. Pagkatapos ay hiniwa sa 2 hubs sa point na iyon, pinanatili ang shorter connector at ini-install sa kabilang side. Naglagay siya ng gear sleeve at insecure muna ang 2 connectors. Gumawa siya ng 2 connectors na may bearings at ini-install sa cylinder. Kailangan ng 2 set. Ni-weld niya ang isang bolt sa connector sa geared side, tapos isinaksak ang bearing end ng cylinder. Sa dulo, gumamit siya ng angle steel para magsilbing support point, tapos tiniyak ang nut sa dulo para hindi gagalaw ang cylinder. Para sa kabilang side ng frame, kailangan lang i-install sa parehong paraan, kaya nagkaroon ng dual cylinder setup ang bisikleta. Sunod, nakakita siya ng manual valve. Ni-weld ang isang ring sa lever head, ipinasok ang linkage rod at tiniyak ang nut para gumana ng normal. Pagkatapos ihanda ang manual valves, pinag-isipan niya kung paano i-mount sa frame. Ni-weld din niya ang isang horizontal bolt sa head ng cylinder para mag-match sa holes ng linkage at maging fixed sa pwesto. Para sa manual valve key, pinili niyang i-weld sa lugar, kailangan ang left at right sides ay symmetrical. Pagkatapos, ini-install ang rear seat. Sunod, tinanggal ang chain at ikinonekta ang rear wheel gear sa pedal gear para mapagana ang rear wheel rotation. Pagkatapos pinag-isipan niya ang pag-install ng angled support pedal para ma-mount ang air tank sa likod. Ni-weld niya ito ng secure para maging stable, tapos hiniwa ang flexible hose. Isang dulo ay ikinonekta sa valve outlet at ang isa sa cylinder, pinagsama ang cylinder at manual valve sa isang unit. Isang hose pa ay ikinabit mula sa valve air, inlet sa pamamagitan ng T-connector at sa air tank outlet. Ginawa rin ang kabilang side sa parehong paraan. Sa ganitong paraan, ang air tank sa bisikleta ay nagkakaugnay. Susunod, kailangan na lang punuin ng pressure ang air tank. Sa puntong ito, ang air-powered vehicle ay ganap ng kumpleto. Kapag binuksan ang air valve, magsisimulang ikot ang rear at dito nagmumula ang kanyang power. Dapat sabihin ang modification na ito ay talagang kahanga-hanga. Nilulutas nito ang problema ng bisikleta na umaasa lamang sa human pedaling para gumalaw. Hanggat hindi pa nauubos ang hangin sa hose, pwede itong magpatuloy sa pag-andar sa kalsada. Kung sa 10 ang rating, bibigyan ko siya ng 10-10. Genius talaga siya.